Game 2 sa pagitan ng Phoenix versus Magnolia. Noong Game 1, maganda ang pinakita ng Phoenix at natapos lang ang laban na 3 lang ang lamang ng Magnolia. Kaya nasabi ni Coach Jamaic na masaya siya sa kanyang team na umabot sila sa semifinals. Pero tinanong niya ang kanyang team kung hanggang doon na lang ba tayo. Sa Game 2, mukhang ang Magnolia pa ang nag-adjust papasok ng Game 2. Big lineup kanilang panimula at nilagay sa small forward position ang tinatayang best import ngayong conference na si Tyler Bay na may height na 6'8". Ngunit nagulat ang Phoenix dahil mabilis na pace ang kamada ng Magnolia. Kaya naman maagang 7-0 run ang arangkada ng Magnolia. Sa depensa naman, hirap pumasok ang Phoenix dahil sa triple tower ng Magnolia na sila Rapi Ribis, James Laput at Tyler Bay na tila kahit maaga nilang nakontrol ang laban sa unang mga minuto. Sa second quarter ng laban, agad na lumaki ang kalamangan ng Magnolia sa 16 na puntos. Tila ginagawang bata ang mga big men ng Phoenix kapag nasa loob ang triple tower ng Magnolia. 7 minutes ng second quarter, 32-16 ang abante ng Magnolia. Pero hindi pa tapos si Coach Chito Victorero. Nag-adjust ulit sa quick lineup naman ang Magnolia. Ganitong kalalim ang bench nila ngayon. Off the bench, si Ian Sanggalang, Mark Baroka at Calvin Abueva. End of second quarter, 43-34, Magnolia up by 9. Pagpasok ng third quarter, si Coach Jamaic naman ang nag-adjust. Zone defense ang Phoenix at ginawa naman nilang advantage ang height nila pagdating sa guard position at dito nagsisimula ang kanilang play. Puntok na din ang outside shooting ni RJ Hasul at na-minimize nila ang kanilang turnover sa dalawa in third quarter. End of third quarter, Magnolia up by 2 na lang, 62-60. Sa fourth and final quarter, mataas ang kumpiyansa ng Phoenix papasok ng last quarter. Tila nakita na nila ang kanilang advantage kontra Magnolia. Ang height advantage nila in guard position na si JB Mocon. Popostihan si Mark Baroka or si Paul Lee para makakuha ng outside shooting at makagalaw ng maayos ang kanyang mga teammates. Kaya naman sa last quarter, mula sa 16-point lead deficit ng Magnolia ay nakuha na ng Phoenix ang kalamangan 76-71. Pero dahil sa experience na playoff ng Magnolia, hindi nawala ang kanilang composure sa laban. 10-0 run ang sagot nila para agawin ulit sa Phoenix ang kalamangan sa 5 puntos. 50 seconds left. Sa huli, ang Magnolia pa rin ang nanalo 86-82 dahil ito sa kanilang composure at experience sa playoffs. Overachievement na ba talaga ang independent team na tulad ng Phoenix ngayon sa PBA para makarating sa isang semifinal match?